uumpisahan namin ang aming paghahanap sa susunod na Boracay. Mga munti at maganda ring mga isla at beach na hindi pa gaanong nadidiskubre ng mga turista. At sa taong ito, narito na po ang aming susunod na batch for the next Boracay. Ang misteryosong bundok ng Banahaw. Ang ganda ng pine trees ng Baguio. Isama pa ang crystal clear na tubig at pinong buhangin ng Boracay. Lahat ng yan matatagpuan sa iisang lugar. Mahigit kalahating oras na boat ride mula sa Pundakit, San Antonio, Zambales, isang paraiso ang naghihintay. Ang Anawangin Cove. Perfect daw mag-swimming sa malinis nitong tubig at sarap maglakad sa abuhin nitong buhangin. Ang buhangin ito, lahar na ibinuga ng Mount Pinatubo. Malapit sa beach, masisilayan naman ang ganda ng pine trees. Aakalain mong nasa ibang bansa ka. Mga agoho tree, tumubo pagputok ng Mount Pinatubo. Ang Anawangin Cove, isa rin sa mga paboritong puntahan ng mga mountaineer. Mula Pundakit, pwede ka rin kasing makarating dito nang hindi nagbabangka. Sa halip, sa pamamagitan ng trekking. Pero dahil wala talagang direktang daan papunta rito at hindi pa rin ito naaabot ng kuryente, wala ritong resort. Pero ang mga bisita, pwedeng mag-camping. Malabas yung skills namin sa pag-adventure na pagluluto. Kaya yung ito yung buhay na parang minsan lang. Hindi katulad sa city. Malinis yung tubig, tapos fine yung sand, tsaka tahimik. Hindi siya commercialized. Ang Anawangin Cove, walang dudang biyaya ng langit dito sa lupa. Maikukumpara sa ganda ng Boracay noong hindi pa ito nadidiskubre ng dagsa-dagsang mga turista. Sobrang siksika na kasi sa Boracay at medyo magastos rin pumunta. Kaya tuwing summer, kanya-kanya tayong hanap ng bakasyunan. Kanya-kanyang hanap ng susunod na Boracay. Ang bayan ng Daet sa Camarines Norte. May ipinagmamalaking isla na katulad daw ng Boracay 30 years ago. Ang Calaguas Islands. Grupo ito ng 17 na magkakahiwalay na isla. Noong narating ng aming team ang isa sa mga isla, tumambad ang 4 na kilometrong malapolvoron na buhangin nito. Para itong virgin version ng Boracay. Wala pa kasing hotel, restaurant o anumang amenities na naitayo rito. Ang pangunahin lang nitong bentahe, ang taglay nitong ganda. Kita naman natin, puro dayami yan. So wala pang establishment, paliban dun sa pinatayo naming kubo, 3. Si Melvic, tourism officer ng Daet. Mission daw niyang gawing the next Bora, ang Calaguas Islands. Sa mga naging client at pumunta dito sa amin, mga naging bisita namin dito, since nababasa talaga nila sa vlogs na virgin, no accommodation, no CR, so pagpunta nila dito, marami namang nakaka-appreciate nito. Pwede ritong rumenta ng mga tent. Nababagay ito sa mga bisitang naghahanap ng adventure at nagnanais makatakas sa ingay at sikip ng syudad. Aray ko! Masakit yung bahagin!
Inabutan namin ang grupong ito na galing pa ng Maynila. Sa buhangin pa lang, enjoy na sila. Sabay talon sa napakalinis at asul na dagat. Ang pinagkaiba talaga ito malinis. Very peaceful. Ang tubig na pang-shower o pambanlaw, hila-hila pa ng kalabaw. Galing pa sa kalapit na barangay ng Mangkawayan. Dahil wala pa ritong hotel o resort, tumutulong ang barangay sa mga turista. Halimbawa, pag may nagpasok na mga mapunta dyan ng mga turista, siyempre magbibigay din yun sa barangay namin. Susunod, Pueblo por la Playa sa Quezon. Kahit pa artificial ang white sand beach, pakiramdam mo may sarili ka na ring Boracay. Kung ang hanap mo ay white sand beach na malapit lang sa Maynila, ang munting buhangin resort sa Nasugbu, Batangas ang solusyon. 1 kilometro ang haba ng white sand dito. Pinakamalapit itong beach sa Metro Manila. Usually, yung mga beach sa mga ibang katulad ng Cavite, hindi na ganito kalinis, white sands, and very clear water. 170 pesos ang entrance fee at pwede kang magdala ng pagkain pang picnic. Huwag mabahala dahil meron ditong lifeguard na naka-standby. Marami ring activities na pwedeng pagpilian. Kasama na ang pag-skateboard sa buhangin, ang skimboarding. Si Dom at ang kanyang mga kabarkada, mga champion skimboarders ng Nasugbu. Tinatimingan nilang pag-agos ng alon sa buhangin, saka sila nagpapadausdos. Dapat nga kinakailangan mo ay meron kang wave reading na tinatawag namin. Kapag ang wave ay sumalpok na sa shore, so yun na yung sign na dapat na i-drop mo na yung board mo. Sand glide, wave ride, at headstand ang ilan lang sa kanilang tricks. Ang buhangin dito sa Munting Buhangin Resort, tunay namang hulog ng langit. Ang buhangin, pwede mong paghugutan ng inspirasyon. Ang engineer na si Irvin, na-inspire daw ng buhangin ang isla ng Pulo dito sa Pagbilao, Quezon. Isang maliit na tagong isla na maihahalin tulad din sa Puka Island Beach ng Boracay. Dahil dito, gumawa si Irvin ng subdivision na may sariling white sand beach. Mexican style ang mga bahay. Meron pang infinity pool. Pero eksklusibo sa mga miyembro. Ang membership fee, 300,000 pesos. Kahit pa artificial ang white sand beach, pakiramdam mo, may sarili ka na ring Boracay. Dito, pag pumunta ka rito, relatively, you will be assured na hindi crowded yung lugar. Kasi in the first place, you have to be a member bago ka makarating, or you have to be invited by a member to get in. Tapos definitely you will be secured, you are at peace. Puting buhangin, asul na tubig, magagandang mga isla. Dahil sa mga biyayang meron ng Pilipinas, walang kaduda-duda. Dito pa rin pinakamasarap mag-summer. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.